Good morning sa lahat ng nakikinig ngayon at sa mga nasa simbahan. Welcome sa ating Sunday service sa Kandungan Youth Mission Church dito sa Pagirwan. So ngayong araw ay nais kong ibahagi sa inyo ay ang nasa aklat ng Jeremiah chapter 1 verse 4 hanggang 10. So kung meron kayong Biblia, sabay-sabay natin itong basahin sa aklat ng Jeremiah chapter 1 verse 4 hanggang 10. Ganito ang sabi sa verse 4. Sinabi sa akin ni Yahweh, bago ka pa ipaglihi at ipanganak ay pinili na kita upang maging propeta para sa lahat ng bansa. Ang sagot ko naman, Panginoong Yahweh, hindi po ako magaling na tagapagsalita, bata pa po ako. Subalit ang sinabi niya sa akin, huwag mong sabihing bata ka pa. Pumunta ka sa mga taong sasabihin ko sa iyo. Ipahayag mo sa lahat ang aking sasabihin sa iyo. Huwag kang matakot sa kanila, sapagkat ako'y kasama mo at iingatan kita. Akong si Yahweh ang nagsasabi nito. Pagkatapos iniunat ni Yahweh ang kanyang kamay, hinipo ang aking mga labi at sinabi, ngayon ay ibinigay ko na sa iyo ang mga mensaheng dapat mong sabihin. Ibinibigay ko rin ngayon sa iyo ang kapangyarihang mangaral sa mga bansa at kaharian upang sila'y bunutin at ibagsak, wasakin at itapon, itayo at itanim. Manalangin tayo. Ama namin sa langit, muli dinadakila ka namin, Panginoon, sa araw na ito. Nawa, Panginoon, gabayan mo kami sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu sa mga salita na aming mapag-aaralan, Panginoon. Ikaw nawa, Panginoon, ang kumilos sa aming pagpapahayag at maging sa pakikinig ng iyong mga salita ay tumimo ito sa aming mga puso sa pamamagitan ng banal na Espiritu nagbibigay sa amin ng kaunawaan sa mga bagay na ito. Maraming salamat, Ama. Ito ang aming samot dalangin. In Jesus' name, Amen. Ngayong araw mga kapatid ay gusto kong ipaunawa sa inyo yung patungkol dito sa panahon ni Jeremiah. Si Jeremiah ay isang propeta ng Panginoon. Pagkatapos maghari si David, magtapos maghari si Solomon, ang bayan ng Israel ay nagpatuloy sa pagiging kaharian. Subalit, yung bayan ng Israel ay nahagkaroon ng paghahatian noong panahon na yan. Na-divide sila, itong tinatawag na Northern Kingdom, at saka yung Kingdom of Judah, na kung saan ay nagtayo o naglagay ng sariling hari yung Northern Kingdom dahil ayaw nilang magpasakop or ayaw nilang nagkaroon sila ng disagreement na yung Judah lang yung may karapatang magkaroon ng hari para sa bayan ng Israel. So, nagkaroon ng dalawang hari, merong hari sa Northern Kingdom at merong hari sa Judah, kung saan doon nagmula doon nagbigay ng prophecy ang Diyos na mula sa hari or sa angkan ni David manggagaling yung lahat ng hari na magkakaroon ng Israel. So, hindi nila yun sinunod. So, sa mga nagdaang paghahari ng mga marami pang henerasyon na sa bayan ng Israel, napaka-typical sa mga bansa. Even sa panahon natin ngayon, tingin ko nagiging madalas basihan din nila yung Biblia. Napaka-typical sa mga bansa yung nakikipag-alliance, di ba? Nakikipag-kasundo. Nagkakaroon ng kasunduan sa iba pang bansa para mapatatag yung kanilang teritoryo. So sa panahon nito, ng mga bayan ng Israel, napaka-typical na itong mga nagsumunod na hari, even magmula kay Solomon, si Solomon ay
nag-asawa ng maraming babae na nagmula sa ibang kaharian, which is hindi pinapahintulot ng Diyos na gawin niya. So maraming bagay na nilabag si Solomon noon na ginawa niya, na hindi porket nakasulat sa Biblia ay legal or tama. Pinapatunayan lang nito na maging yung mga tao sa Biblia na kinakasangkapan ng Diyos ay may mga imperfection na kailangang ituwid at kailangang ayusin. So si Solomon, yun nga, isa siya sa mga nagsipag-asawa ng mga tao na hindi galing sa lahi ni Israel or sa lahi ni Judah. So mula noon, marami ring ginawa si Solomon na in-invite niya yung kanilang mga practices, mga idolatry, yung mga Diyos-Diyosan. May part pa nga yan sa Biblia na yung mga Diyos ng mga babaeng pinakasalan niya ay dinala niya sa kanilang sariling bayan at pinatayuan niya ng mga idols. So gayon yun din yung ginawa ng iba pang mga naging hari. Hindi na nila halos nakilala yung kanilang Diyos, si Yahweh, na kanilang Diyos. And ang daming kasamaan na nangyari nung panahon na ito. Kaya dito isinilang yung mga propeta na kinikilala natin na sila Elijah, sila Elisha, sila Isaiah, sila Jeremiah, sila Ezekiel, sila Daniel. And lahat ng mga propeta na ito ay may iisa lang na layunin. No? Meron lang silang iisang layunin at nararamdaman at nakikita. Nakikita nila na yung bayan ng Israel ay punong-puno ng kasamaan at punong-puno ng mga pagsamba sa Diyos-Diyosan. Sabi ko nga kanina, merong mga tinatawag na alliance. So in order na makapagkasundo sila sa ibang mga bansa, dinadala nila yung mga Diyos-Diyosan ng ibang bansa sa sarili nilang bayan. May mga pagkakataon pa na tung sa panahon ni Jeremiah na habang sumasamba sila sa templo, sa labas ng templo, meron din silang Diyos-Diyosan na sinasamba, na doon sa kanilang templo na tinayo para kay Yahweh, nag-aalay sila ng tupa. Doon naman sa labas ng templo, nag-aalay sila ng inosenteng either bata or babae na nakuha nila or natutunan nila mula sa ibang mga bansa. So syempre, dahil nga yung mga hari noon, uso yung tinatawag na alliance, meron pang mga nagsisipag-asawa ng mga hindi taga-Israel. Kagaya nga nung sa Biblia, yung pangalan ni Jezebel, na hindi taga-bayan ng Israel, na nagdulot ng maraming pagpatay sa mga propeta ng Diyos. So isa na dyan si Elias. Kung matatandaan ninyo, si Elias, sabi sa book sa Aklat ng Hari, ito nangyari kay Elias sa Aklat ng mga Hari, unang Aklat ng mga Hari, chapter 19, verse 9 to 10. Sabi niya, pumasok si Elias sa isang yungib at doon nagpalipas ng gabi. Itong yungib na ito is nasa Mount Sinai mismo. Walang ano-ano'y nagsalita sa kanya si Yahweh. Anong ginagawa mo rito, Elias? Sumagot si Elias, Yahweh, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw lang po ang pinaglingkuran ko sa tanang buhay ko. Subalit sinira po ng bayang Israel ang kanilang kasunduan sa inyo. Winasak nila ang inyong mga altar at pinatay ang inyong mga propeta. Ako na lamang ang natitira at pag naghahanap nila ako upang patayin din. So ganyan karaming kasamaan or kalaganap yung kasamaan noong panahon ng mga Israelites na to. Ito yung bago sila sinakop ng Babylon Empire or ng Northern Kingdom na tinatawag. Itong mga bayan ng Israel, niisip nila is napakatatag nila, napaka-strong nila dahil may mga alliances sila sa iba't ibang mga bansa. Nagbunga nga ng pakikipagkasundo nila sa mga Diyos-Diyosan ng ibang bansa din. Dinala nila yung mga practices na dapat hindi nila dalhin
bunga ng pakikipagkasundo, di ba? So kung makikita ninyo dyan, hindi yung mga panahon na nandyan si Gideon, nandyan yung isang kilala ninyo, si Samson, di ba? Samson, yung matinding kwento ni Samson and Delilah. Na kung saan si Samson ay ginamit ng Diyos, but at the same time, na-deceive siya dahil sa wala siyang malinaw or malalim na pagkilala sa kanyang Diyos. Na nandun pa rin yung kanyang kaisipan na pansarili at nakipagrelasyon siya kay Delilah, which is nag-cause upang mawala yung blessing ng Diyos sa kanya at siya'y nanghina. Diba? Yung lakas niya dati, yung kanyang katatagan, yung kanyang pakikipagdigma na napakahusay, is nawalan lahat ng kabuluhan dahil yung kanyang kaisipan sa kanyang Diyos na si Yahweh ay kulang. Dahil nga, yung mismong lugar at bayan ng Israel ay napapaligiran na maraming kasamaan na to the point, hindi na nila nakikilala yung kanilang Diyos. Gumagamit si Yahweh ng iba't ibang tao upang ipakilala muli yung kanyang kapangyarihan. But at the time, at the moment na yung mga taong iyon ay magka-gain ng power, nagbabalik loob din sila sa Diyos-Diyosan nila, sa mga kanilang kasamaan, sa sarili, mga pansarili nilang kagustuhan. Bakit? Dahil wala na ngang nakakakilala ng buo at malinaw kay Yahweh. So gusto kong ipakita sa inyo dito yung sitwasyon ng bayan ng Israel. Diba? Gaano nakalala yung sitwasyon, gaano kasama yung kanilang mga ginagawa, at gaano na sila kawalang pagkilala sa kanilang Diyos na si Yahweh. Diba? So, ang pinakahigit dyan, nagpadala si Yahweh ng mga propeta na kagaya ni Jeremiah, kagaya ni Isaiah, kagaya ni Elijah, kagaya ni Elisha. Napakaraming matitinding propeta ang nabanggit sa Biblia. Mga major prophets na nagpahayag sa panahon na yun. Ngunit hindi sila nakinig. Bakit kaya hindi sila nakinig? Una ang sinasabi ko kanina pa, dahil itong mga naging hari, yung kanilang kaisipan ay hindi nabubuwag dahil nakasandal sila sa kapangyarihan ng iba't ibang mga bansa sa paligid nila na kung saan-saan sila nakikipagkasundo. Isang patunay niyan, yung panahon ni Jesus Christ mismo. Na sa halip, makita nila si Jesus Christ na kanilang Messiah, ang kanilang pansin or yung kanilang focus ay i-maintain yung relationship nila sa Roman Empire na kasagsagang nagkahari sa kanilang bayan. Di ba? Imbis na i-please nila yung kanilang Diyos, ipiniplease nila yung kaharian ng Roman Empire. Dahil yun yung bansang sumakasakop sa kanila. Di ba? So, napaka-typical na sa panahon yan noon. Kung maalala ninyo, si Herodes mismo ay nagpapasakop sa Roman Empire at that time. Kahit siya yung hari ng bayan ng Israel, nagpapasakop siya sa Roman Empire, piniplease niya yung Roman Empire. Even yung mga Pharisees, piniplease nila yung Roman Empire na hindi ma-trigger yung Roman Empire. It doesn't matter anong gawin ng Diyos para sa kanila as long as mas ma-please yung Roman Empire, yung mga bansang meron silang alliance. Hindi sila makikinig sa Diyos at titigasan nila yung kanilang mga puso. Thinking na matatag sila. Thinking na malakas sila. Thinking na walang problema sa kanilang bansa. Kaya itong panahon na ito, sobrang panahon ng pag-testify ng mga propeta ng Diyos para ipahayag sa kanila na merong Yahweh na naisantabi si Yahweh sa kanilang buhay. Na ang bayan ng Israel ay nagsimula kay Abraham na isang taong walang kakayahan ng magkaroon ng anak. Pero sa himala ng Diyos, dumami yung kanyang salinlahi at nagkaroon ng bayan ng Israel.
dahil lahat sa kapangyarihan at gabay ng Panginoon sa kanila. Nakalimutan na nila yung mga bagay na ito at kung kani-kaninong bansa sila nakipagrelasyon. Even sa Babylon Empire, na akala or inakala nilang kasundo nila noon na hindi nila lubos maisip na sasakop sa kanila. So itong panahon na ito ay panahon ng pagpapahayag ng mga propeta. And nais kong ibahagi ito dahil gusto kong maunawaan ninyo na even yung ating panahon ngayon sa ating paligid ay hindi pa rin nagbabago yung sitwasyon ng mundo. Gaano man natin kaisip o naiisip na establish yung ating bansa or establish yung mga bansa sa mundo, hindi pwedeng maisantabi ang Diyos sa lahat ng bagay na ito. Di ba? Anong ibig ko sabihin? Ito yung panahon na ang pagpapahayag pa rin ang salita ng Panginoon ay mas mahalaga. Ngunit hindi lang yon. Ang pagpapahayag ng salita ng Panginoon ay nagkukos sa atin upang magkaroon ng mga karanasan na minsan hindi natin magugustuhan. Sabi nga ni Jesus, di ba? Makakaranas kayo ng mga kapighatian dahil sa pagpapahayag ng pangalan ko. Dahil sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Dahil sa pagpapahayag ng mga katotohanan na hindi kayang tanggapin ng mga taong ayaw makinig sa katotohanan. Yan ang nakasulat sa isa sa mga nakasulat sa Biblia ng sabi ni Paul kay Timoteo, ipangaral mo ang salita ng Diyos, pagsikapan mong gawin iyan na papanahon man o hindi. Himukin mo at pagsabihan ng mga tao at palakasin ang kanilang loob sa pamamagitan ng matitiyagang pagtuturo. Sapagkat darating ang panahon hindi na sila makikinig sa wastong katuruan, sa halip susundin nila ang kanilang hilig, maghahanap sila ng mga tagapagturo na walang ituturo, kundi ang ibig lamang nilang marinig. Hindi na sila makikinig sa katotohanan, sa halip ay ibabaling ang kanilang pansin sa mga alamat. Ngunit ikaw maging mahinahon ka sa lahat ng oras, magtiis ka sa panahon ng kahirapan. Gampanan mo ang tungkulin ng isang mangangaral ng magandang balita at pagbutihin mo ang iyong paglilingkod. So sabi dito sa aklat ng Timoteo, darating nga ang panahon na ang mga tao, ang nais lang nilang marinig is yung gusto nilang mapakinggan. Yung nakaka-please sa kanilang iniisip or sa damdamin nila. Either, di ba? Either sa kayamanan or either sa kasikatan, di ba? Ito yung mga panahon na nangyayari pa rin yan sa panahon ngayon. Na yung tao, meron silang mga sariling desire, inner passion sa kanilang mga puso, na ang pagpapahayag ng salita ng Panginoon madalas ay nahahaluan ng mga sariling ambisyon sa buhay upang makilala ka, upang sumikat ka, upang magkaroon ng pagtatanghal sa sarili mo, sa pangalan mo, dahil yun yung nakakaganda ng status sa'yo. It doesn't matter kung may binabago ka sa sarili mo or may inaayos ka sa ugali mo. Ang importante, makuha mo yung simpatsya or yung pagpi-please ng mga tao. Kaya sa pagpapahayag ng salita, napaka-importante nga ng pag-iingat. Napaka-importante ng hindi mo piniplease yung sarili mo, kundi itong panahon na kagaya nila Jeremiah, ang piniplease nila is yung kalooban na Yahweh na makita siya muli ng bayan ng Israel.
na sa panahon ngayon, makita siya ng mga tao. Hindi ikaw, hindi tayo, hindi yung kahit na sino, kundi si Yahweh yung makita. It doesn't matter kung gustuhin ng mga tao yung kanilang naririnig o hindi. And this cause a lot of trouble sa buhay ng marami. This cause a lot of problem. But if the name of God is being preached, the name of God is being known, the glory of God, the power of God is being known, yun yung pinaka-importante. Marami yung magsasabi sa inyo, kaya ako sinere itong Book of Jeremiah. Kuya, wala pa ako sa edad, wala pa ako sa tamang panahon, at wala pa akong sapat na kaalaman para magpahayag ng mga katotohanan patungkol sa Diyos. Kaya ako sinere ito dahil sabi dito sa Book of Jeremiah kanina, sinabi sa akin ni Yahweh, bago ka pa ipaglihi at ipanganak, ay pinili na kita upang maging propeta para sa lahat ng bansa. Ang sagot ko naman, sabi ni Jeremiah, Panginoong Yahweh, hindi po ako magaling na tagapagsalita. Bata pa po ako. Subalit, ang sinabi sa akin, huwag mong sabihing bata ka pa. Pumunta ka sa mga taong sasabihin ko sa iyo, ipahayag mo sa lahat ang aking mga sasabihin sa iyo. So itong si Jeremiah, yun nga, nag-complain siya dahil bata pa siya. So it's either 17 years old to 20 years old or maybe much younger sa 17 years old nung panahon na tinawag siya ni Yahweh upang magpahayag. So itong kabataan niya, marahil wala pa siyang sapat na kaalaman, wala pa siyang sapat na nalalaman patungkol sa dapat niyang ipahayag, pero hindi yun yung tinutukoy ng Panginoon sa kanya. Ang tinutukoy ng Panginoon sa kanya is magpahayag ka. Sabi sa kanya, pagkatapos iniunat ni Yahweh ang kanyang kamay, hinipo ang aking mga labi at sinabi, ngayon ay binigay ko na sa iyo ang mga mensaheng dapat mong sabihin. Binigay ko na rin ngayon sa iyo ang kapangyarihang mangaral sa mga bansa at kaharian upang sila'y bunutin at ibagsak, wasakin at itapon, itayo at itanim. So yun yung mensahe ng Diyos kay Jeremiah. Magpapahayag siya ng mga bagay na alam niyang matitindi at mahihirap at nadanas siya ng mahihirap na pagsubok. Magpapahayag siya sa mga bansa upang bunutin yung kanilang masasamang gawain. Diba? Sa panahon natin ngayon, kung tutuusin, ang dami nating kayang ipahayag, nabubunot sa mga masasamang pag-ugali ng tao. Ang dami nating kayang ipahayag ngayon na tutuwid sa mga masasamang gawain ng tao. Yan yung pagmamahal sa katotohanan. Ibig sabihin, yung katotohanan na pagpapahayag is kasama sa mensahe ng pagpapahayag ng salita ng Panginoon. Mag-ingat lamang tayo dahil sa panahon din ngayon, maraming deception na minsan lumalayo na tayo dun sa dapat nating ipahayag. Dun sa dapat nating ibahagi patungkol kay Yahweh. Hindi na si Yahweh yung nagiging main topic. Nagiging absent na rin si Yahweh dun sa ating mga pinapahayag. Diba? Ang nais kong malaman ninyo dito or matutunan ninyo dito is magkaroon kayo ng paninindigan sa sarili. Ngayon pa man, diba? Itong panahon na ito ni Jeremiah, bata pa siya, marahil iniisip niya, wala pa siyang kayang ipahayag. Pero ito yung mga panahon din na yung tao, diba tayo o kayo na mga nakikinig ngayon, naiisip ninyo sa sarili ninyo, or maybe hindi nyo pa masyadong pinaninindigan yung mga bagay na inyong natututunan o naririnig. Kaya nga sabi ko sa isip ko, bago ko piprepare ito, ano pa ba yung pwede kong ibahagi sa inyo na hindi nyo pa natutunan? Marami pa na hindi nyo pa natutunan. Marami pa na hindi ko pa naman din naipahayag o naipreach o naituro sa mga preaching. Pero ano pa ba yung kailangan para masabi natin na handa na tayo?
But the main point is, hindi naman yun yung point eh. Ang point is, sinabi ni Yahweh kay Jeremiah, inilagay ni Yahweh, iniunat ni Yahweh ang kanyang mga kamay at nilagay niya sa aking mga labi. Sabi ni Yahweh sa kanya, nilagay ko na ngayon sa iyo ang mga salitang iyong ipapahayag sa lahat ng bansa. Ito yung paninindigan. Kailangan pa ba maranasan niyo din ito literally na iunat ng Diyos ang kanyang mga kamay at ilagay sa inyong mga labi, di ba? Ito yung panahon ng paninindigan. Ito yung panahon na, hello, kumusta ka na? Paano mo ngayon pinaninindigan yung salita ng Panginoon sa buhay mo? Meron ka na bang standing position sa sarili mo sa katotohanan ng salita ng Panginoon na handa mong ipahayag sa mga tao, bunga ng nakikita mo sa iyong paligid? Dahil marami sa ating mga Christian ngayon yung okay na lang sa kanila yung nakikinig ng salita ng Panginoon sa preaching, nag-a-attend ng Sunday service, nakikinig sa Sunday service, naghahanap ng posisyon sa simbahan, naghahanap ng ikakilanlan nila sa kanilang mga kakilala na pwede nilang ipagyabang, ipagmalaki. Diba? Lalo na kung nasa malaki kang simbahan, maraming taong nakapaligid, napakaganda na nandun ka nakatayo sa stage. Isa ka dun sa mga tumutugtog, isa ka dun sa may mga magagandang boses na umaawit, na nagpapahayag gamit yung pagkanta. Napaparangalan yung iyong yung ganda ng iyong boses, yung iyong talent, napaparangalan yung iyong kakayahan. Marami sa ating mga Kristiyano, yan na yun yung nagiging focus ng kanilang paninindigan. Pero isa lang yung nais ng Diyos, maipahayag siya. At hindi yun nakikita ng marami. Dahil hindi nila nakikita yung nangyayari sa kanilang mga paligid. Wala silang concern sa mga taong nagsasuffer sa paligid. It doesn't matter. This is not what I see. What I see is kung paano ko makukuha yung fame, yung praise ng mga taong nandoon na makilala ako, makatayo ako doon sa harapan. That's not the point of Christianity sa panahon ngayon. Even doong unang panahon pa man. Di ba? Kaya yung mga taong yun, pag ganun yung ating kaisipan, pabago-bago yung iyong isip. Asa Diyos or asa pagpiplease ng mga tao. Nakikita mo yung totoong nangyayari sa paligid mo, but you deny it, you will look for much more thing na mapiplease ka. Mapiplease yung mga inner desire sa iyong mga puso, sa loob ng iyong puso. Di ba nga sabi ni Paul sa aklat ng James, sabi niya sa aklat ng James chapter 4, basahin ko. Sa aklat ng James chapter 4 verse 1, sabi niya, saan nanggagaling ang inyong mga alitan at pag-aaway? Hindi ba't nagmumula yan sa mga masasamang nasa na naglalaban-laban sa inyong kalooban? So, yung focus na nga ng mga tao, kapag yung focus ng tao nandun sa loob, at sa pagnanasa sa kanilang mga kalooban na nais nilang mangyari, di ba? Ano itong mga tinutukoy ni James na ito? Di ba? Magkaroon ka ng magkaroon ng satisfaction, yung inner interest, yung personal interest na gusto mong mangyari. Na kapag hindi yun na please, di ba? Kagaya nga nung nangyari kay Judas, di ba? Kung hindi ninyo nalalaman nung panahon ng Israel, napakatalamak na yung Mesaya, napakalawak ng impormasyon na yung darating na Mesaya ay darating upang maging makilala ang bayan ng Israel sa buong mundo. Dahil dun sa haring darating, dun sa Mesayang darating. Iniisip nila na magiging kagaya siya na mas malakas pa siya dun sa Roman Emperor. Mas magiging malakas pa siya dun sa mga namayagpag na mandirigma sa history ng kasaysayan ng mundo. Pero hindi siya nangyari. Kaya si Judas
Ang laki ng expectation niya kay Jesus Christ na yun yung gagawin ni Jesus Christ, pero kabaligtaran. Yung mga inner desire sa loob ng kanyang puso is nagdulot sa kanya para instead na sumunod kay Jesus Christ, makita yung mga pinapakita sa kanya ni Jesus Christ, nakmuhi siya kay Jesus Christ. Nagalit siya kay Jesus Christ. Instead na nag-backslide na lang siya, pumunta pa siya sa mga Pariseo upang ipagkanulo dahil meron siyang revenge na gustong mangyari dahil hindi nangyari yung gusto niya. Nakikita niya yung gustong mangyari ni Jesus pero hindi yun yung gusto niyang mangyari. Ang gusto niyang mangyari, yung inner desire sa kanyang kaloob-looban. Kagaya nga ng binanggit ko kanina. Kung yung mga Pariseo, yung mga si Herodes, piniplease yung Roman Empire, in the same way si Judas, piniplease yung gusto niyang mangyari. Which is hindi nangyari. Kapag natutuon yung pansin ng mga tao sa loob ng simbahan sa mga bagay na walang kabuluhan o sa mga bagay na puro self-interest o puro pagtatanghal ng sarili, nawawala yung totoong kalooban na gustong ipakita ng Diyos. Kaya nga itong si Jeremiah, nang ipakita sa kanya ng Diyos yung nangyayari sa bayan ng Israel, yung kasamaang nangyayari sa bayan ng Israel, hindi siya napanghinaan ng loob dahil lang bata pa siya. Hinilagay sa kanya ng Diyos yung kanyang mga ipapahayag upang balaan sila, upang sabihan sila na ito yung mangyayari. May panahon pa na dumating siya, pumasok siya doon sa kaharian nung currently na namumuno sa bayan ng Israel. Meron siyang dalang kahoy na parang ipinako niya sa krus yung kanyang sarili, tinali niya sa kahoy yung kanyang sarili. Sabi niya, ganito igagapos ng Diyos ang hari ng Israel. Pinagtawanan siya ng mga Pariseo, pinagtawanan siya ng mga propeta, mga false prophet na nandoon, pinagtawanan siya ng mga hari na nandoon. Bakit? Kasi sa kaisipan nila, napakatatag ng bayan nila dahil sa relationship nila sa iba't ibang bansa. Ganoon naman kahit sa panahon ngayon. Nakapag-ginera tayo ng ganitong bansa, tutulong yung mga bansa, pero hindi nangyari. Ang ginawa ng Babylon Empire, yung mga bansang nakapaligid sa Israel, ay sinakop din niya. Kaya nung dumating sa kanila yung Babylon Empire, nawalan na sila ng kumpiyansa at natalo, madali lang silang natalo, sinunog yung templo, at pinopesay sa kanila yon ng mga naunang propetang pinagpapatay nila. And that's the cause of preaching the truth sa panahon na yon. That even today, or even sa panahon ng mga apostol, when you preach the truth, the more you dig deep into many truths, the more people will hate you. And people also will listen. Those who have ears to hear, yung mga may tengang nakakarinig, they will listen more. They will hear more about it. Diba? Isa pang sabi sa Aklat ng Santiago, sabi niya, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na napapatatag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. Diba? Yung inyong sinasabing katapatan, yung inyong sinasabing pagbabago, yung inyong sinasabing pananampalataya, lahat yan ay mapapatunayan lang sa pamamagitan ng pagsubok. Napapatunayan lang sa pamamagitan ng panahon. Hindi yan napapatunayan sa salitang sinasabi ng bibig, kundi napapatunayan yan sa panahong sumusubok sa tao. Kung gaano tayo nasusubok sa pagpapahayag ng katotohanan. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Ito yung sabi sa Santiago chapter 1 verse 2 to 8. Ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, di ba? Kung kinakabahan ka sa karunungan, humingi sa Diyos at siya'y bibigyan, sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at di nanunumbat. Subalit ang humihingi ay dapat magtiwala sa Diyos. Ito yung sinasabi ko kanina, at huwag mag-alinlangan. Sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan.
Naglalaban yung mga inner desire na nagpapabago ng kaisipan. Ito ba yung gagawin ko? Or ito ba yung gagawin ko? Doon ba ako magpo-focus sa ikatatanghal ko? O doon ako mapopokus sa kahit hindi ako mapansin, at least maipahayag ko yung katotohanan. Kahit makamuhian ako, at least maipahayag ko yung katotohanan. Doon ba ako magpo-focus sa totoong nangyayari sa paligid? Doon ako mapopokus sa mga hindi totoong nangyayari, pero napiplease yung pananampalatayang meron ako na hindi naman nagkakaroon ng contribution sa mga nangyayari sa paligid. Huwag umasa ang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ang taong pabago-bago ang isip at di alam kung ano talaga ang nais niya. Sabi sa Book of James, chapter 1, verse 8. So yung taong pabago-bago ang isip, ibig sabihin, alam niyo sa panahon ngayon, marami yung pabago-bago ang isip. Alam niyo yung paghirap sa mga taong pabago-bago ang isip. Naninindigan sila sa isang bagay na hindi nila naintindihan or pabago-bago din. Anong ibig ko sabihin? Kahit may magsabi sa iyo ng katotohanan, hindi ka makapakinig. Diba? Kahit ang Diyos ang magsabi sa iyo kung ano yung dapat mong gawin, hindi ka makikinig. Pagbago yung isip mo. Kasi nga, yung iyong dapat maintindihan, yung katotohanan dapat mong tanggapin, hindi mo pa kayang tanggap or dinideny mo. Hindi sa di mo kaya hindi mo tinatanggap. And dahil dinideny mo yung katotohanan, nag-iisip ka pa na baka may iba pang choice ng katotohanan na mas pleasing sa pandinig mo, mas pleasing sa paniniwala mo, na kayang higitan yung katotohanan na dapat matagal mo nang tinatanggap. Ngayon, hindi ka makalabas doon, hindi ka makaalis doon. Pabago-bago yung isip. At mahirap pa kapag may magpahayag sa iyo ng katotohanan, ire-refuse mo lahat yung kanilang sasabihin. Pero ikaw mismo, wala kang stand. Wala kang point of view. You just keep on refusing what you don't understand. Even na pwede mong pakinggan dahil marahil pwede mo itong aralin or dahil katotohanan ito, you will just refuse to believe things. But you don't have your own understanding because you don't want to understand anything na meron kang mapanindigan. Kaya yung iba, sumasandal sa paninindigan ng iba kahit hindi na naintindihan yung sinasabi. Sasandal sila, maninindigan sila doon, pero hindi man nila na susukat ng buo or kayang ipaliwanag. Diba? Lalo na kung masyado kang nakatuon dun sa fame, nakatuon dun sa position, diba? Nakatuon dun sa legality. Doesn't matter kung pinatungan ka pa ng kamay at binasbasan ka pa ng kung sino man. If wala kang paninindigan sa katotohanan, wala din sa iyo yung salita ng Panginoon upang magpahayag ka. Kaya nga, sabi ko kanina, para saan pa ba or ano pa ba yung hindi pa naririnig? Diba? Na hindi pa natututunan. Kaya ngayon mga kapatid, hinihikayat ko nga yung lahat na regardless of your situation or regardless of what circumstances you have right now, preach the word. Humayo ka, lumabas ka, ipagpatuloy natin yung salita ng Panginoon. Wala man ako dyan or nandyan ako, make your own way to preach the truth, to preach the word of God, to share it to people, because yun yung dapat maging focus ng simbahan, hindi yung mga bagay na meron sa loob. Yung mga position na meron sa loob, yung mga pagtatanghal na meron sa loob. Those are things that doesn't matter so much. What matter is yung pagpapahayag, kagaya nga ng preaching natin last Sunday, blessed or beautiful are the feet, sabi nga ng Panginoon. Go ye and make disciples of all nations. Go outside what you have heard sa Panginoon, what you have heard sa salita ng Panginoon sa Biblia, na intindihan niyo, ipahayag ninyo yan, either small or great. Preach the word.
Either mas bata ka pa or hindi. Preach the word. Pakinggan nito sinabi ni Paul. Sabi niya, sa Filipos chapter 1, verse 14 to 18, at ang karamihan sa mga kapatid ay lalong tumibay sa kanilang pananalig sa Panginoon dahil sa aking pagkakabilanggo. So nung nawala si Paul sa kanila, nung nakulong siya, lalo pa silang naging masigasig magpahayag ng salita ng Panginoon. Na-motivate sila dahil naiintindihan nila yung gawa ni Satanas upang pigilan mapahayag yung salita ng Panginoon. Diba? Yun yung kanilang naging motivation. Pero sa panahon ngayon, kapag nabilanggo ka, because of the gospel, because of the word of God, kagaya ng pastor dati na sumikat, alam mo yun, yung sinabi ko sa inyo. Kung dati nagta-tricycle siya, nagmi-mission. Dati nagta-tricycle siya or nagmumotor lang siya or nagko-commute lang siya, parang humayo magsalita, magpahayag ng salita ng Panginoon sa lugar niya or even sa malayong lugar. Nung nagkaroon siya ng sasakyan na mas maganda para magpakapag-mission, hindi natuwa yung kanilang mga miyembro. So, kinwestiyon na yung sasakyan, ginamit yung pera sa ganito, ganyan. Pero yung mga ibang simbahan na limpak-limpak yung kayamanan, yung ibang relihiyon na limpak-limpak yung kayamanan, hindi man kino-question. Ang kino-question lagi yung taong nagpapahayag ng salita ng Panginoon. Na pwede siyang kasuhan, pwede siyang makulong. Sumikat siya at ang daming vlogger na nag-comment para sa kanya. Yan yung pinupunteriya. Sabi nga dito, lalong tumibay ang kanilang pananalig sa Panginoon dahil sa aking pagkakabilanggo. Hindi lamang iyon, lalo pang lumakas ang kanilang loob na ipangaral ng salita. Pero marami pa rin ang nag-iisip ng mali. Na kung ikaw sa panahon nga ngayon, makulong ka, yung ibang mga mananampalataya, ang iisipin sa iyo, ay buti nga sa kanya nakulong siya. Buti nga yan, napatigil yung orphanage na yan, di ba? Konting fake news, konting testimony ng mga batang nagra-rugby, napastop. Yung isang orphanage na matatagal nang naglilingkod para magligtas ng mga kabataan na nalalayo sa maayos na pamumuhay. Na dahil sa simpleng legality, kayang-kaya kang kasuhan, kayang-kaya kang gawan ng mali ng kaaway, at kayang-kayang i-deceive yung kaisipan ng mga taong mapagmarumi din ang isip o mapagmalinis sa sarili kagaya ng panahon ng mga Pariseo sa panahon ni Jesus Christ. Kayang lasunin yung mga taong mapagmalinis sa sariling kaisipan para makita na yung favor ng Diyos is wala doon, pero kung tutuusin, nandoon. Hindi nila nakikita. Totoo nga, sabi ni Paul, na may ilang nangangaral tungkol kay Kristo dahil sa pagkainggit at pagkahilig sa pakikipagtalo. Ngunit mayroon din namang nangangaral ng may tapat na hangarin. Si Kristo'y ipinapangaral nila dahil sa tunay na pagmamahal, sapagkat alam nilang ako'y hinirang upang ipagtanggol ang magandang balita. So yan yung nangyari. Ito yung panahon ni Paul. Diba? Marami yung taong lalo pang naging eager mag-preach ng salita ng Panginoon kahit nung siya'y nakulong at nawala sa kanilang tabi. Kaya, kayo mga nandiyan, kahit nandito tayo sa ganitong sitwasyon, ini-encourage ko kayo na gumawa kayo ng sarili niyong way. Lumabas kayo sa inyong mga tahanan para magpahayag ng salita ng Panginoon. It doesn't matter kung hindi natin sila madala sa simbahan. Ituro nyo sila sa ibang simbahan. It doesn't matter kung hindi natin ma-claim yung fame na produkto natin sila. What matter is narinig nila yung salita ng Panginoon. Ipahayag nyo sa kalsada, ipahayag nyo sa mga public places na pwede nating ipahayag yung salita ng Panginoon. Gamitin natin yung mga feeding program para ipahayag yung salita ng Panginoon. Hindi lang sa mga batang konti pa lang yung pangunawa, kundi maging sa mga matatanda. Ipahayag yung katotohanan, ipahayag yung salita ng Panginoon. Huwag niyong isipin yung circumstances na meron tayo. Even si Jesus Christ, wala naman siyang simbahan nung panahon na nagpahayag siya.
Pero naging ministry niya yung buong bayan na meron siya. Ibig sabihin, nagpahayag siya, bahay-bahay, nagpahayag siya ng salita ng Diyos sa bawat baryo na napupuntahan niya. Hindi naman siya nagtayo doon ng building para paglagyan nila. Ang importante na ipapangaral yung salita niya. Hindi natin kailangang intahin yun. Or maybe hindi ibibigay ng Diyos yun. It doesn't matter kung ibigay niya yun o hindi. Ang importante, ipangaral niya yung salita, may pangaral yung salita ng Panginoon. Yung salita ng Panginoon ng Diyos, yung mabuting balita, mabago yung mga tao, mabago yung paligid. Because that is what matter. Na minsan yung building, yung pagpapatayo ng building, even yung pagpapalaki ng simbahan, it will just make other people inside the church stop sharing the word of God because they are more focused on the position, on the fame in the front of the pulpit, on the stage, rather than sharing the word of truth without being known, without being noticed who they are. So preach. Diba? Share the word. Regardless of any reason. Sabi ni Paul dito, si Kristo ay pinapangaral nila dahil sa tunay na pagmamahal. Sapagkat alam nilang ako'y hinirang upang ipagtanggol ang magandang balita. Ngunit, sabi niya, ang iba ay nangangaral ng di tapat sa kalooban, kundi dahil sa udyok ng masamang hangarin, sapagkat hangad nilang dagdagan pa ang paghihirap ko sa aking pagkakabilanggo. Pero sabi ni Paul, ngunit walang anuman sa akin ng lahat ng iyon. Ikinagagalak ko pa na si Kristo ay naipapangaral, maging tapat man o hindi ang hangarin ng ibang mga mangangaral. So sabi niya dito, kung meron kayong mga inner desire sa heart ninyo, gamitin nyo na lang yan para maipangaral yung salita ng Panginoon. Hindi man kayo tapat sa inyong mga ginagawa, sige, gamitin ninyo yan. Instead na ma-focus yung desire ninyo sa loob, gamitin ninyo yan sa labas. Ipangaralin ninyo yung salita ng Panginoon regardless of what you say. It doesn't matter, sabi niya, kung siraan ninyo si Paul, siraan ninyo yung kahit na sino, pabigatin ninyo yung sitwasyon niya. Preach the word, preach the name of Jesus Christ as long as the gospel is being preached. Sabi ni Paul, it doesn't matter to him because hindi naman siya yung main person, but Jesus Christ to be known. So that is what is important. But to many people, mas importante sa kanila yung makilala sila. Mas importante sa kanila yung ma-recognize sila. Oo, kasama sa salita ng Panginoon yung recognition ng mga tao. Madalas yung mga tao talaga namang nagpapahayag ng salita ng Panginoon, hindi naman nila intentionally makuha yung fame or yung kasikatan dahil sa kanilang galing sa pagpapahayag o dahil sa pagkilos ng Diyos sa buhay nila sa pagpapahayag. But that's not the main goal of the gospel. That's not their main goal when they start preaching the gospel. Hindi naman sila nakikilala noon, pero ngayon they have been known. But if magpipreach ka just to be known, your heart will serve different purpose. Di ba? In the future, you will divert yourself not to the gospel of truth, but to your personal interest. Lalo na kapag nagkakaroon ng power and fame yung isang simbahan, it will start to focus within that church, within the prosperity of the church, within the integrity, the beauty of the building, the wealth of the church, not the people inside. Where people suffer, where people, mas maraming nararanasan yung mga tao ng suffering. So yun nais ko nga ngayon mga kapatid ay, yun nga, marami na tayong narinig na salita ng Panginoon and start sharing it. No? Start doing what God called you to do. Called us to do. Start doing it. Start going out. Don't think about anything, mga bagay na walang kabuluhan. Think about how the gospel will be spread.
It doesn't matter kung may mga taong mag-focus sa ibang mga bagay. Those who have their, sabi ni Paul kanina, yung may pagmamahal, ginagawa nila ito dahil tunay ang kanilang pagmamahal. Yung mga may tunay na pagmamahal, they need to go out and focus truly on what is God commissioned us to preach. Nalangin tayo. Manamin sa langit, maraming salamat po, Panginoon, sa iyong kadakilaan at katagumpayan, Panginoon, sa mundong ito, Panginoon, sa pamamagitan ni Kristo na aming tagapagligtas. Na nauna na, Panginoon, na nagpakita sa amin ng pagpapahayag, Panginoon, ng katotohanan at mga salita, Panginoon, na nagbumula sa iyo, ng katagumpayan, Panginoon. At Panginoon, magabayan mo kami, Panginoon, at lahat na nakikinig ngayon sa simbahan man at sa online, Panginoon, lahat ng mga nakikinig sa salita mo, Panginoon, ay gamitin mo sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu, gagaya ng ginawa mong gabay sa mga nauna, Panginoon, upang magpahayag ng iyong salita, napapanahon man at hindi, sa gitna man ng paghihirap at pagsubok o hindi, Panginoon. May pahayag ang iyong mga salita sa panahong ito, Panginoon, sa buhay namin, Panginoon, at paghahandog ng buong buhay namin para dito. Maraming salamat, Panginoon, sa ilang lahat ng kapurihan, kadakilaan at pasasalamat in Jesus' name. Amen. So maraming salamat, mga kapatid, and see you again next Sunday, and nawa may mapahayag pa rin ako sa inyo patungkol sa mga bagay na ito. Dahil ito na yung mahalaga sa panahon ngayon, mga bagay na katotohanan. So maraming salamat, and God bless everyone, and pagpalain kayo ng Diyos, kayong mga nandiyan sa loob ng simbahan hanggang sa pagtatapos ng service na ito. Maraming salamat.